So ayan na po mga kaibigan, hello everyone. Gawa po tayo ng halaman na pang decor sa loob ng bahay galing sa mga recycled containers. Recycled ba? Mga luma na halip na ating itapon ay gawa natin ang paraan upang mapakinabangan at the same time makatulong tayo sa ating environment, sa ating surroundings. So ayan po, ginagamit ko po yung mga nabasag na mga container, mga water container at saka garbage container. Nilalagyan ko po ng mga nabubulok na mga gulay at mga tira-tirang pagkain na pwede natin i-compose at lagyan natin ng lupa. So ito naman po yung mga shell sa sikad-sikad na kung tawagin dito sa Maynila, at ito naman ang lumang arenola. Kalip na ating itapon, pakinabangan natin, lagyan natin ng ano ba to, snake plant or spider plant. Isang variety ng snake plant, spider. Ito po isang klase ng halaman na hindi mahilig sa tubig kasi pwede po siya pang disyerto, nabubuhay po siya kahit matagal na hindi mo siya diligin. So dito po tayo kukuha ng lupa sa ating kinompos at ilalagay natin doon sa container na arenola upang ating mapakinabangan. So ayan po, alam nyo po mga kaibigan, ang pagkukompos mga 2 weeks lang, pwede na po gamitin yan, bulok na. 2 weeks to 1 month. Pwede nang gawing mapataba sa mga halaman. So ito po mga kaibigan, ito ang ating gagamitin upang lagyan natin itong halaman na snake plant. Napakadali po nito alagaan, mabilis siya paramihin at the same time namumulaklak po siya. Sabi nga nung iba, pag namulaklak daw swerte, pero hindi yun, tao pa rin gumagawa ng kapalaran, hindi halaman. Hindi ako naniniwala sa mga swerte. So ayan na po ang finished product mga kaibigan. Huwag nyo lang siyang didiligin, lalo na kung indoor nyo siya ilalagay. Diligin nyo mga siguro twice a month lang po, pero spray lang po, huwag masyado. Kasi pag over ang tubig, mamatay po siya, nalulusaw. Kasi hindi po siya sanay sa maraming tubig. Hanggat hindi po tuyo-tuyo yung lupa, huwag nyong i-sprayhan. Ayan po, di po ba napakaganda? Alam nyo po, malakas po ito makapag-filter ng hangin na marumi or mga air pollution. So ito po yung mga shell, iniipon ko talaga siya para pag may mga halaman kang tanim, siya ang panglagay mo sa itaas ng lupa, sa baba ng halaman upang hindi agad matuyo ang mga halaman. Kumbaga pinaka-moisturizer siya. Kasi lalo na ngayon na mainit ang weather natin, mainit ang singaw, ang simoy ng hangin, madali po matuyo ang mga halaman. So kailangan lagyan natin ng pang-ibabaw sa lupa upang hindi siya natutuyo agad. Kumbaga moisturizer nga. So ito naman po ang gagamitin natin na isa ay Japanese bamboo. Napakadali din po nito alagaan, hindi rin po siya mahilig sa, hindi po ito mahilig sa araw, unlike yung snake plant. Pwede po yan sa araw, tumatagal, pero itong Japanese bamboo hindi po tumatagal, nasusunog po ang dahon kasi masyado po siyang manipis. Saka kakaibang weather natin ngayon mga kaibigan, talaga namang super init. Natuloy ng December pero napakainit, pero alam nyo, magbibigay ganda yan sa ating pamamahay. So ayan na po ang natapos. Tiyaga-tiyaga lang, be creative, kailangan resourceful ka, matyaga, at gamitin natin ang mga talento na binigay sa atin ng ating Panginoon mga kaibigan, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang mga talento kung ating tutuklasin. So ayan na po ang Japanese bamboo. Ito po tumatagal to sa loob ng bahay. At pag nasa loob ng bahay, huwag nyo pong papaarawan ng direct sunlight. Lalo na kung isang linggo na sa loob ng bahay, huwag nyo pong ilalabas. Morning sun pwede, pero afterwards, ipasok nyo. Pero kung naaarawan naman, nasisikatan kagaya nito, nasa window, nasisinagan ng araw, ng liwanag, okay na po yan, tatagal po yan ng mga ilang buwan. So tingnan nyo po, napakaganda, hindi po maganda siyang tingnan, at the same time nakaka-refresh at nakakatulong sa air pollution mga kaibigan. Napakadali lang din po ito tanim. Yung mga magulang, puputulin nyo lang kapag masyado na siyang mahaba, puputulin nyo at ibabad nyo sa tubig. Pag nag-ugat sa kanyo, itanim sa lupa. Napakadali po ng Japanese bamboo alagaan mga kaibigan. At pag malago po yan, napakagandang tingnan. Pag nasa loob ng bahay, panlagay natin sa mga kanto-kanto para ma-refresh ang ating utak. So ayan po yung mga shell, pinapatong ko po dyan upang just in case na kailangan natin, andyan lang sa tabi, hindi naman
ka din, lalo kung gagataan at tapos maanghang. Wow, napakasarap na ulam yan mga kaibigan. So, ayan po. Napakadali lang po. So, pwede nyo pong pagkakitaan yan. Pwede nyo ibenta. Mahal din po ngayon ang mga halaman. Ngayon, lalo na ngayon magpapasko mga kaibigan. Marami naghahanap ng mga simple na pangregalo. Pero ako hindi ko po binibinta kasi karamihan ngayon pati ng halaman ko binabawasan ko na po ang ornamental plants. Halos lahat ay mga vegetable na po ang tinatanim ko, mga sibuyas, luya, kamatis, sili, lalo na ang sili, mga bell pepper, yung maraming klase ng sili, pangsigang, pitsay. Marami po ang may tatanim natin, mga lemongrass, talbos ng kamote o kangkong. So, ayan na po mga kaibigan, di po ba napakaganda? Kung meron tayong pamamahay na maliit, lagyan natin ng halaman, napakaganda po tingnan. So, ito po mga kaibigan, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching. God bless everyone at ingat-ingat dahil meron na namang COVID ngayong December na mas malala pa daw. So, ingat-ingat po. Huwag tayo mas pagsiksikan sa mga tao dahil hawa-hawa. Okay, bye-bye. God bless everyone and thank you for watching. Ingat-ingat and keep safe.